Sa maraming bahagi ng Pilipinas, may mga lugar na hindi basta tinatapakan, minsan ito ay isang maliit na bunton ng lupa. Minsan ay isang tila ordinaryong bahagi ng bakuran, gilid ng daan o ilalim ng puno. Sa unang tingin, wala itong kakaiba. Ngunit para sa maraming Pilipino, ang mga ganitong lugar ay may bantay. Dito pumapasok ang kwento ng Nuno sa Punso. Ang Nuno sa Punso ay isa sa mga pinakakilalang nilalang sa paniniwalang Pilipino. Hindi ito malaki, hindi rin ito nakakatakot sa anyo. Ngunit sa kabila ng pagiging maliit at tahimik, ang Nuno ay kinatatakutan. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa paniniwalang may kapalit ang kawalang galang. Ang paniniwala sa Nuno sa Punso ay nag-ugat sa panahong malapit ang ugnayan ng tao at lupa. Noong unang panahon, ang lupa ay hindi lamang tinatapakan. Ito ay tinataniman, tinatahanan, at pinagkukunan ng buhay. Ang bawat bahagi ng lupain ay may kahulugan at kasaysayan. Sa mga panahong wala pang malinaw na hangganan ng lupa, ang mga bunton, puno at bakanteng espasyo ay itinuturing na may sariling may-ari. Hindi tao, kundi mga nilalang na hindi nakikita. Sa ganitong pagtingin, nabuo ang ideya na may mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa. Ang Nuno sa Punso ay naging personifikasyon ng paniniwalang ito. Isang nilalang na naninirahan sa lupa at nagbabantay sa kanyang tirahan. Ang punso ay karaniwang inilalarawan bilang isang maliit na bunton ng lupa. Maaari itong natural na anyo ng lupa o tila naipong lupa sa paglipas ng panahon. Sa maraming baryo, may mga punso na kilala ng lahat at iniiwasan. Hindi raw basta-basta ginagalaw ang punso. Hindi tinatapakan, hindi hinuhukay, at hindi tinatayuan. Ang simpleng paglapit dito ay may kasamang pag-iingat. Sa ilang lugar, ang punso ay tinuturing na sagrado kahit walang malinaw na paliwanag kung bakit. Ayon sa mga kwento, ang Nuno ay inilalarawan bilang maliit na nilalang na kahawig ng matandang tao. Kulubot ang balat, maliit ang pangangatawan at madalas ay may suot na tradisyonal na kasuotan. Sa ilang salaysay, ito ay may balbas at baston, ngunit hindi raw mahalaga ang itsura. Ang mahalaga ay ang presensya. Ang Nuno ay bihirang makita, ngunit madalas maramdaman. Sa mga kwento, ang Nuno ay hindi basta nagpapakita. Sa halip, ipinaparamdam nito ang galit o pagkadismaya kapag ang kanyang tirahan ay ginambala. Ang Nuno sa Punso ay madalas ikinukwento sa mga probinsya at lumang pamayanan, lalo na sa mga lugar na may bakanteng lupa, bukid o mga lugar na matagal nang hindi ginagalaw. Sa mga bakuran ng bahay, may mga punso na hindi ginagalaw sa takot na may masaktan. May mga kwento rin ng mga bagong tayong bahay na nagkaroon ng kakaibang pangyayari matapos galawin ang lupa. Sa ganitong mga salaysay, madalas ibinabalik ang sisi sa Nuno. Maraming kwento ang nagsasabi na ang galit ng Nuno ay hindi agad nakikita. Sa halip, ito ay nararamdaman sa anyo ng sakit o malas. May mga nagsasabing bigla silang nagkasakit nang walang malinaw na dahilan. May mga nakaranas ng pamamaga, panghihina o lagnat. Sa ilang salaysay, sinasabing ang mga ganitong karamdaman ay hindi gumagaling sa karaniwang gamot. Sa halip, pinapayuhan ng pamilya na humingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay ginagawa sa pamamagitan ng dasal, alay o paghingi ng tulong sa nakatatanda. May mga kwento rin ng mga batang nagkasakit matapos maglaro sa tabi ng punso. Sa ganitong mga kwento, ang Nuno ay hindi itinuturing na masama, kundi isang nilalang na nagtatanggol sa kanyang tirahan. Isa sa pinakakilalang bahagi ng paniniwala sa Nuno sa Punso ay ang konsepto ng paghingi ng paumanhin. Kapag may pinaniniwalaang nagkasakit dahil sa Nuno, sinasabing kailangan humingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay maaring simple o komplikado, depende sa lugar. Sa ilang komunidad, sapat na ang pagbigkas ng tabi-tabi po. Sa iba naman, kailangan ng alay tulad ng pagkain o dasal. Ang ritual na ito ay hindi lamang paniniwala. Para sa marami, ito ay paraan ng pag-ayos ng balanse sa pagitan ng tao at ng hindi nakikita. Dahil sa takot sa galit ng Nuno, maraming pamahiin ang nabuo. Isa sa mga pinakakilala ay ang pagsasabi ng tabi-tabi po kapag dadaan sa mga lugar na maaaring tirahan ng Nuno. Ito ay tanda ng paggalang at paalam. May paniniwala rin na huwag basta magtapon ng basura, umihi o magingay sa mga bakanteng lupa. Ang mga simpleng kilos na ito
ay itinuturing na kawalang galang. Sa ganitong paraan, ang paniniwala sa nuno ay naging gabay sa asal ng komunidad. May mga pananaw na nagsasabing ang nuno sa punso ay simbolo ng paggalang sa lupa at kapaligiran. Ang mga kwento tungkol sa kaparusahan ay nagsilbing babala upang hindi abusuhin ang kalikasan. Mayroon ding nagsasabing ang mga sakit na iniuugnay sa nuno ay maaaring bunga ng impeksyon, sugat o karamdaman na hindi pa nauunawaan noon. Sa kakulangan ng medisina, ang mga ganitong pangyayari ay binibigyan ng paliwanag sa pamamagitan ng paniniwala. Sa ganitong konteksto, ang nuno ay hindi lamang nilalang ng takot, kundi bahagi ng paraan ng komunidad upang unawain ang mundo. Sa kabila ng modernong panahon, nananatili ang paniniwala sa nuno sa punso. Ito ay dahil ang ideya ng paggalang sa lupa at sa hindi nakikita ay patuloy na mahalaga. Hanggat may lupa, may bakanteng espasyo at may alaala ng mga nauna, mananatili ang mga kwento. Ang nuno ay patuloy na kinikilala hindi bilang halimaw, kundi bilang paalala. Ang nuno sa punso ay hindi lamang isang maliit na nilalang sa ilalim ng lupa. Ito ay simbolo ng hangganan. Hangganan ng paggalang at paglabag. Hangganan ng tao at ng kalikasan. Sa bawat kwento ng nuno, may paalala na ang lupa na tinatapakan natin ay may kasaysayan. At minsan, ang tunay na kaparusahan ay hindi ang sakit na nararamdaman, kundi ang pagkalimot sa paggalang sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hanggang ngayon, patuloy pa ring binibigkas ang salitang tabi-tabi po. Hindi dahil may nakitang nuno, kundi dahil may natitirang takot at pag-iingat na ipinasa ng mga nauna. At sa maraming pagkakataon, ang pag-iingat na ito ang nagiging dahilan kung bakit nananatiling buhay ang kwento ng nuno sa punso.